Ang buhay ay gumagabay sa bawat isa sa atin, sa ating kahinaan ng Diyos ang ating kalikasan, sa ating kalikuan ng Diyos ang ating karunungan. At alam natin na ang Diyos ay patuloy na gumagabay, ang kanyang biyaya ay sapat lagi sa araw-araw, at ang kanyang kahabagan ay bago sa bawat umaga. Amen. Tayo ay pinadako sa susunod na bahagi ng ating gawain, na kung saan bilang mga Kristyano kailangan nag-aaral tayo ng mga salita ng Diyos. Tayo ay nasa pag-aaral ng mga katangian ng Diyos, no? Paano natin nalalaman na ang Diyos ng Biblia ay totoong Diyos, at kung bakit ang Diyos ng Biblia ang Diyos ng lahat ng mga bagay, at siya rin ang Diyos kahit ng mga Diyos-Diyosan pa ng mundong ito, no? Last week, napag-aralan po natin yung attributes of God, which is infinity and omnipresence. At ngayon naman, kapatid, pag-aaralan natin is still infinity, but omniscience naman, no? Ang omnipresence means all together, everywhere. No, ang ibig sabihin ng omnipresence, kahit saan, ang Diyos, ang kanyang presensya ay 100% Diyos. No? Hindi siya pwedeng nasa earth siya 33%, 50%, and nasa heaven 50%. No. Anywhere God is, He is 100% God. Pinatunayan yan kapag sinabi ni Pablo na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, bagamat siya ay anyong tao, ang kapuspusan, ang lubos na kapuspusan ng Diyos ay nasa kanyang katawan. Meaning, He is God kahit anyo siyang tao na lumalakad dito sa mundong ito. 100% God. Hindi siya 33.33333%, no? Kasi yung 33.333% ay yung Father. No, hindi siya gano'n. He's 100% God. The Father is 100% God. The Lord Jesus Christ is 100% God. And the Holy Spirit is 100% God. That is omnipresence. Kahit saan, kahit sa pinakakasalusulukan pang lugar sa mundong ito, o sa langit, o sa impyerno man, ang Diyos ay nandoon sapagkat ang lahat ng yan ay gawa ng Diyos. Pwede mangyari sa Diyos na gawin niya yun? Oo. Bakit? Dahil ang Diyos ay infinite. Kapag sila infinite, wala siyang katapusan, walang limitasyon. Unlike ang tao ay finite or finite. Pero ang Diyos ay infinite or infinite. No? Tayo ay may limitasyon, may hangganan, pero ang Diyos ay wala. At kung walang hangganan ang Diyos sa kanyang presensya, wala din siyang hangganan sa kanyang kaalaman at karunungan. Ang tawag dyan, kapatid, ay omniscience. Omni means all together, and science means knowledge. Alam yung subject na science? Ang meaning ng science is knowledge. Pag pinagsama mo yung omni and science, omniscience, all together, knowing. Alam niya lahat ng bagay. Wala kang may tatago sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng omniscience. So, recap, may dalawang attributes si God. Non-communicable and communicable. Pag sinabing non-communicable, ito yung mga katangian ng Diyos na hindi pwedeng ipasa sa tao. Sa Kanya lamang yung mga katangian na yan. Kamukha ng omniscience. Siya lamang ang mayroong kaalaman sa lahat ng bagay. Pero pag sinabing communicable, ito yung mga katangian ng Diyos na pwedeng ipasa sa tao. So, ano yung mga non-communicable attributes ni God? As here, pinapag-aralan natin, He's self-existent, immutability, hindi siya nagbabago, ang tao ay nagbabago, ang tao ay tumatanda, ang tao ay namamatay, ang tao ay nagbabago ng isip, pero ang Diyos ay hindi. Infinity, kapatid, that is walang hangganan. Ang Diyos sa kanyang pagka-Diyos ay walang hangganan, walang limitasyon. At under infinity, meron tayong tatlong omni. Omnipresence, omniscience, and then omnipotence. Ngayong umaga na ito, pag-aaralan natin yung omniscience. Alam ang lahat ng bagay. So, this morning, ang pag-aaralan natin is the omniscience of God, which is a
communicable attribute. Ano yung sinasabi natin sa omniscience? Ipinapahayag natin na ang Diyos ay walang anumang hangganan o limitasyon sa kanyang kaalaman at unawa. No? Doon sa omnipresence, ang Diyos ay walang limitasyon sa kanyang presensya kahit saan pwede siyang nandoon. Pero dito sa omniscience, ang Diyos ay walang limitasyon sa kanyang kaalaman, karunungan, at pag-unawa. Meaning, in terms, ang omniscience, kapatid, ay ang katotohanang alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Ganap lahat, walang pagkakamali at walang hanggan. Ito ang kaalaman ng Diyos. Kapag sinabing ganap, this is perfect, kapatid. No? Walang bahid na kahit anong mali. No? Kaya walang pagkakamali. Alam ng Diyos lahat ng impormasyon sa mundong ito. Paano natin nalalaman yan? Sabi ni David sa Psalms 147:5, dakila ang ating Panginoon o Yahweh at sa kapangyarihan ay sagana, hindi masukat ang kanyang unawa. Kapag sinabing hindi masukat, it means it is infinite. Ibig sabihin wala siyang hangganan, walang limitasyon ang pag-unawa ng Diyos sa mga bagay-bagay. Ibig sabihin, kapatid, alam ng Diyos ang lahat ng ganap, walang pagkakamali at walang hanggan. Ibig sabihin, ang Diyos, kahit ang pinakakasulong-sulukan pa ng bahagi ng inyong katawan o yung pinaka-darkest thoughts ninyo sa mga isip ninyo at puso ninyo, alam ng Diyos yan. Hindi natin maitatago sa Kanya. Because He is altogether knowing God, which is omniscience. Basahin natin, kapatid, sa 1 John chapter 3 verse 20. Sabi dito ni Apostol Juan, tuwing hahatulan tayo ng ating puso, sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Ang sinasabi dito ni Juan, kahit itago pa natin ang kasalanan natin na ginagawa, kahit itago mo pa yan, punta ka sa kwarto mo, punta ka sa closet mo, punta ka sa CR, itago mo na lahat ng mga kasalanan ginagawa mo sa mata ng tao, pero hindi mo siya may tatago sa pag-unawa at kaalaman ng Diyos. Sinasabi dito, hahatulan pa rin tayo kahit yung mga kasalanan tinatago natin. Kaya sabi niya, tuwing hahatulan tayo ng ating puso, sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa sa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. At kung nalalaman ng Diyos lahat ng mga bagay, hindi na siya pwedeng turuan. Kasi alam niya na lahat ng bagay. No? So hindi natututo ang Diyos sapagkat wala na siyang kailangan pang malaman. Kasi alam na niya lahat ng bagay. Hindi na natin siya pwedeng turuan. Sasabihin natin, Diyos, O Lord, feeling ko magkakasakit ako bukas. Kahit hindi mo sabihin sa Diyos na magkakasakit ka bukas, alam ng Diyos na magkakasakit ka bukas. Kasi alam ng Diyos lahat ng bagay. Pag-aaralan natin yan as we progress sa ating pinag-aaralan. Hindi natututo ang Diyos sapagkat wala siyang nalalaman. Dahil hindi nalalaman kailanman lahat ng bagay mula sa umpisa hanggang sa katapusan na hindi pa nangyayari, alam ng Diyos kung ano yung mangyayari. Isaiah 40:13-14. Sino pumatnubay sa Espiritu ng Panginoon? O bilang kanyang tagapayo ay nagturo sa kanya? Ito yung tanong ni Isaiah. Sino ba tayo para turuan ang Diyos? Sino ba tayo upang patnubayan natin ang Diyos? O payuhan natin siya kung anong dapat niyang gawin? No? Kasi di natin kaya gawin yan. Alam ng Diyos lahat ng bagay niyan. Ito rin tanong. Kanino siya humihingi ng payo upang maliwanagan? At nagturo sa kanya sa landas ng katarungan at nagturo sa kanya ng kaalaman at nagpakilala sa kanya ng daan ng pagkaunawa. Wala.
Kasi lahat ng karunungan, kaunawaan, kaalaman ay galing sa Kanya. At kung galing sa Kanya, sino makakapagturo sa Kanya? Sabi ni Isaiah, wala. Kasi alam ng Diyos lahat ng bagay. Paano natin nalalaman yan? Basahin natin sa Proverbs 15:13. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat panig, sa masama at sa mabuti ay nagmamasid. Kung alam ng Diyos lahat ng bagay, nakikita niya lahat ng bagay, nasa nakaraan man habang nangyayari ngayon, at sa bukas, alam niya yan, nakikita niya yung mga yan, sino pa tayo para payuhan natin siya? Hindi na niya kailangan pa ng ating payo, sapagkat alam na ng Diyos ang mangyayari. No? Siya ay nagmamasid. In fact, kung tutuloy mo yan sa Psalms 139:4, bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, ang sabi ni David, O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. Bago ka pa magsalita, kapatid, alam na ng Diyos kung ano yung sasabihin mo. Bago ka pa mag-isip, alam na ng Diyos kung ano yung iisipin mo. At bago ka pa manalangin sa Kanya, alam na ng Diyos kung ano yung itutulog mo sa iyong panalangin. No? Alam ng Diyos lahat ng bagay. Wala tayong magtatago sa Kanya. Kaya sa Hebrews 4:13, at walang nilalang na nakakukubli sa harapan niya. Walang nilalang na makakapagtago sa harapan ng Diyos, sapagkat nakikita niya at nalalaman niya lahat ng ginagawa natin, sinasampit ng ating mga labi, kung ang intensyon ng ating mga puso, kung ang ginagawa natin. Marahil sa harapan ng mga tao, ikaw ay santa o santo. Pero pagtalikod mo, pagdating mo sa bahay mo pala ay chismosa, naninira ng tao, palamura, o binubugbog mo yung iyong asawa. Kasi hindi yun nakikita ng mga tao, kayo lang yung nakakaalam niyan. Pero kahit kayo lang yung nakakaalam ng mga kasalanan yan, alam ng Diyos kung ano yung ginagawa mo at hindi mo yun may tatago sa Kanya. Kaya nga, kung aatulan tayo ng Diyos sa mga ginagawa natin, wala siyang pwedeng mamiss. Lahat alam niya, kahit yung pinakatago-tago mo pang kasalanan. Kung wala tayong may tatago sa Diyos, ang kanyang paghatol sa atin ay totoo, ganap, perpekto na makatarungan. Kahit 99.9% ang ginawa mong tama, yung 0.01 lang na ginawa mong kasalanan, ay hahatulan ka na ng Diyos doon. Kahit itago mo pa sa Kanya, hahatulan at hahatulan ka niya doon sa kasalanan yun. Kaya sabi ni Pablo, walang matuwid sa atin, wala kahit isa. Oo, pwedeng sa harapan ng mga tao, ikaw ay isang pastor, ikaw ay naglilingkod sa Diyos, para bang ikaw yung role model ng lahat. Pero pagtalikod mo, pag ikaw na lang nag-iisa, meron ka palang ginagawang kasalanan na ikaw lang yung may alam nun. Pero kahit ikaw lang yung may alam nun, hindi mo pwedeng itago yon sa Diyos. Minsan nga, kapatid, sa init ng ulo natin, tayo umiinit yung ulo natin, di ba? Ako kasi kapag umiinit yung ulo ko, kapatid, dati, very vocal ako, magsasalita ako. Pero ngayon, pasensyoso na ako. Hindi ako agad magsasalita. Pipigilan ko muna yung sarili ko, kukontrolin ko yung sarili ko. Pero sabi sa Biblia, the moment na uminit yung ulo mo, kahit kinontrol mo yung bibig mo, is still sin. Kasi nagkaroon ka ng hatred sa puso mo. Imagine, the fact na nang-iisipin mo yung mga bagay na yan ay pagkakasalanan sa Diyos. Hindi man nakita ng tao, kasi inisip mo lang. Pero dahil inisip mo, alam din naman ng Diyos na inisip mo yun. So lahat ng bagay na ginagawa natin, o kahit yung intensyon ng ating mga puso, alam ng Diyos lahat ng yan. Kaya kung makatulan tayo, perfecto yung kanyang hatol. Wala siyang pwedeng mamiss sa mga ginawa nating mali. Sasabihin ng Diyos kung yung mga nagawa mong mali, na itatago mo man yan o hindi.
In fact, sa Genesis chapter 18:25, sabi dito, malayong gagawa ka ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay makatulad sa masama, walang malayo mangyari yan. Hindi ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong mundo? Makikita mo dito kapatid, hindi lang siya hukom dito sa Pilipinas, kundi hukom siya sa buong mundo. At kung alam natin na siya hukom sa buong mundo, ibig sabihin thus, kahit saan ka man sulok sa mundo, ora mismo ngayong umaga nito, lahat ng tao alam na ng Diyos kung ano yung gagawin nila mamayang hapon. Lahat ng tao sa mundo ito, alam na ng Diyos kung yung gagawin nila mamayang gabi. Kaya wala tayong maitatago sa Kanya. In fact, kapatid, ang Kanyang pag-ibig ay napakadakila na kahit ikaw personally kilala ka ng Diyos. Diba sabi ng Biblia, pinipili niya tayo isa-isa at pinatawag niya tayo sa ating pangalan. Ibig sabihin, kilala niya tayo personally. Ang kanyang pag-ibig ay personal. That is between you and God. Alam niyo yan kasi pwede kayong magsalita at magbigay ng mga hinaing ninyo sa Diyos. I-alay niyo sa Kanya lahat ng problema ninyo. At alam ninyo sa inyong sarili na pinapakinggan kayo ng Diyos. Amen po ba? Kasi ang kanyang pag-ibig ay personal. Kahit ang iyong buong pagkatao ay alam niya. Sabi ko nga, yung cover photo ko, the greatest consolation, sabi ni R.C. Sproul, isang theologian, ang greatest consolation ng isang Kristiyano ay malaman ang katotohanan na ito. Ano yung katotohanan na yan? Kahit alam lahat ng Diyos, kahit yung pinaka-maitim na balak ng iyong puso at yung mga nagawa mong kasalanan na napakabigat, kahit alam niya yung mga yan, minahal niya pa rin tayo. Diba? Kahit alam niya yung pinakatago-tagong sikreto mo, mahal niya pa rin tayo. Kasi tayo, meron tayong mga sikreto na tinatago na ayaw natin malaman ng mga ibang tao, ng ating asawa, ng ating mga anak, ng ating mga kamag-anak, kaibigan. Kasi the moment na malaman nila yun, feeling mo, ikaw ay iiwanan. Pero ang Diyos, kahit alam niya yung problema mong yun, yung sikreto mong tinatago na yun, minahal ka pa rin niya. Diba? Napakaganda na malaman natin na ang Diyos is an all-knowing God, pero minahal niya pa rin tayo. In fact, sa Matthew 10:30, sabi dito, at maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Kahit bilang ng Diyos, kahit ilang strands of hair you have, alam niya. Meaning kapatid, even in a molecular level, sa pinakamaliit na maliit sa bakterya, yung mga virus na hindi natin nakikita, alam pa rin yan ng Diyos. Nakikita pa rin yan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay omniscient. Alam niya lahat ng bagay. Kahit kalbo ka pa, alam niya pa rin kung ilan yung bilang ng buhok mo sa iyong katawan. Sapagkat kilala tayo ng Diyos sa personal na level. Imagine that. Yung asawa mo nga, hindi niya alam kung ilan yung bilang ng buhok mo eh. Pero ang Diyos, alam niya. Pwede bang mangyari yun? Oo. Kasi ang Diyos ay walang hangganan. He is infinite and He is unlimited. Sa Colossians 2, si Kristo ang ganap na pahayag ng kaalaman ng Diyos. Paano natin nalaman na ang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay? Nung pinadala niya ang kanyang bugtong na anak dito sa mundong ito, ang kanyang bugtong na anak ang naghayag ng mga katotohanan sa atin. Kaya natin alam yung mga bagay na yan. Sabi dito sa Colossians 2:1-3, sapagkat ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang aking pagsisikap, alang-alang sa inyo at sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi nakakita sa akin ng makuhanan. Kasi, ng mukhaan. Kasi nakulong nga siya, kapatid, no? Hindi siya makita sa sinusulatan ng yung mga tao na nandiyan.
upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig at magkaroon ng lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo. Ibig sabihin yan, kapatid, nagkaroon tayo ng kaalaman kung sino ang Diyos dahil sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang imahe ng Diyos na hindi natin nakikita. Siya ang imahe ng Diyos, siya ang kabanalan ng Diyos na ating nakakayanan na hindi tayo namamatay. Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ang dahilan ng lahat ng kaalaman natin dito sa mundo ito. Na sa Kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Imagine that. That is omniscience, kapatid. Pero sinabi ni Pablo, even the Lord Jesus Christ is omniscient. So meaning, thus, kung omniscience, kapatid, is a non-communicable attribute, ibig sabihin sa Diyos lamang yan, and it was attributed to Christ, then Christ is God. Therefore, kaya wala ng controversy, sabi ni Pablo, God was manifested in the flesh, that is Jesus Christ. Okay? Alam niya kung ano ang nasa puso ng tao. Tingnan sa John chapter 2, verse 23 to 25. Na siya ay nasa Jerusalem ng kapistahan ng Pasko, that is the Passover. Marami ang sumampalataya sa kanyang pangalan, that is our Lord Jesus Christ. Nang kanilang makita ang ginawa niyang tanda, that is signs and wonders, kasi napapagaling siya ng mga sakit, ang mga bulag ay nakakita, ano po ay naglalakad. No? So ito'y magandang tanda na siya ay galing sa Diyos. 24. Subalit, hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila. Yung mga tao nito, kahit alam nila si Kristo ay hindi lumapit sa kanila. Bakit? Sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Pwede mo mangyari yun na isang tao, kilala niya ang lahat ng mga tao? Hindi. Pero dahil si Kristo ay hindi lamang tao, siya din naman ay Diyos. So, pwedeng mangyari yun. Na siya nga, kilala niya ang lahat ng tao. Hindi niya sinamahan yung mga ibang tao. Meron lang siya piniling mga tao na sinamahan lamang niya. Yung mga iba, hindi niya ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa kanila. Sapagkat kilala niya ang lahat ng tao. Pati ang kanilang puso, marahil yung mga oras na yun, may mga grupo ng mga tao na ang kanilang intensyon, ang kanilang puso ay patayin si Kristo. Kaya hindi siya pupunta sa mga grupo ng mga tao na iyon. 25. At hindi niya kailangan ang sino man upang magpatotoo tungkol sa tao, sapagkat alam niya ang isinasaloob ng tao. Hindi niya kailangan, gusto kong makilala si Brother Arnold. Sino ba'y nakakilala kay Brother Arnold? Pwede ba magpatotoo siya sa akin? Kilala pala siya ni Brother Marvin. Sabi ni Brother Marvin, ako Brad, kilala ko si Brother Arnold. Si Brother Arnold, ano siya? Mabait siya, no? Masipag, medyo may pagkababaero lang minsan. So meron alam si Marvin na hindi ko alam. Pero ang Diyos hindi rin niya kailangan pa yun. Ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, hindi rin niya kailangan pang marinig sa iba na patotohoin ng iba kung sino ka o sino yung ibang tao. Sapagkat lahat ng tao ay kilala niya. At alam niya kung ano yung isinasa-loob ng tao. Ang tao dyan, kapatid, is the doctrine of omniscience. Alam ng Diyos lahat ng bagay, kahit ang pinaka-intentions ng ating mga puso, alam niya. Noong Thursday, kapatid, dumating ang isang makasalanan sa kanya, pangalan niya ay Nicodemus. Pinag-aralan natin yan sa John chapter 3. Si Nicodemus ay isang Pariseo. Wala bang tinatanong si Nicodemus sa ating mahal na Panginoon sa Kristo, pero sinagot na siya ng Panginoon sa Kristo. Bakit? Kasi alam niya
kung ano yung intensyon ni Nicodemus at the first place, kung bakit siya pinuntahan ng gabi. Ganyan ang Panginoon. Hindi niya kailangan pa na sabihan mo siya kung ano dapat niyang gawin. Alam ng Panginoong Jesucristo, alam ng Diyos kung ano dapat niyang gawin. Kasi nga, alam niya ang isila sa loob ng tao at kilala niya lahat ng tao. Ito yung patunay, kapatid. Ito yung patuloy na alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay nangyari ngayong panahon kasalukuyan at yung mangyayari pa sa mga darating pang mga araw. Bakit? Pwede mo mangyari ito? Kasi tayo ang alam lang natin yung mga nangyari noon at saka yung mga nangyayari ngayon. Yung mga nangyayari ngayon, alam natin kasi nakikita natin nangyayari nga ngayon eh. Yung mga nangyayari noon, naalala natin kasi meron silang story sa ating utak. Pero yung mangyayari bukas, pwede nating hulaan at pwedeng mangyari. Pwede ko sabihin mamayang hapon, uulan mamayang hapon. Pwede kong sabihin nyo at may 50% chance na uulan. Kasi dalawa lang naman yung season sa Pilipinas eh. Uulan o hindi. No? Minsan nga nakakatawa. Kinukwento ni Papa sa akin. Ang sabi daw nung isang evangelist na uulan bukas. Umulan. Di tama. Yung nahulaan niya. Ibig bang sabihin nun, pinapatunayan na siya ay galing na sa Diyos dahil nahulaan niya, nauulan. Pero kung titignan mo, meron lang 50% chance. Mas mataas pa nga yung chance na niya na mahulaan niya na tama kaysa manalo siya sa loto. Ang loto is 0.001% na manalo pa sa loto. Pero hindi na nanalo sa loto. Pero siya, 50% chance. Pwede natin hulaan yung mangyayari. Pero ang Diyos ay perpektong alam niya kung ano yung mangyayari. Kasi simulat sa pool, nakaplano na yan lahat ng bagay na yan sa Diyos. Patunay na ang Diyos na lahat ng, alam niya ng lahat ng mga nangyayari. Basahin natin sa John chapter 1 verse 13. Bakit natin nasasabi na ang Diyos sa ating mahal na Panginoong Jesucristo alam ng ating mahal na Panginoong Jesucristo lahat ng mga bagay? Kasi siya ay Diyos. Diba? At naging tao ang salita. Sino yung salita? Sino yung salita? Sino yung salita? Who is the Word? The Lord Jesus Christ. Hindi sinabi the Word is the Father. Pero hindi na sinabi na the Word is the Holy Spirit. But there is this very particular, this personal. Who is the Word? The Lord Jesus Christ. Who is the Son? The Lord Jesus Christ. Sinabi bang the Son is the Father? No. Pero why do we know this? Because this is all personal. And nakita natin dito, the Word, which is the Son, was made flesh. Bago yan, kapatid. Ano sinabi? The Word was God. Ang salita ay Diyos. And the Word was with God. At kasama niya ang Diyos. Ibig sabihin, therefore, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay Diyos. At kung Diyos ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, ito yung sinabi ni Pablo sa Romans chapter 5 verse 8. Subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay na para sa atin. Kaya mo sinasabi ni Pablo yan sa mga taga-Roma na nangyayari sa mga oras na ito. Pwede natin sabihin ito, kahit sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, pwede mo sabihin ito sa inyo ngayon. Kahit noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo na ay namatay na para sa atin. Nung sinabi ito ni Pablo, patay na ba si Kristo nun? Namatay na ba si Kristo nun? Oo. Kaya nga nasasabi yan, namatay na nga si Kristo at nabuhay siya muli. Pero kahit namatay na si Kristo, bakit nasasabi ni Pablo na namatay na siya habang tayo gumagawa ng mga kasalanan? Kahit sa mga oras na ito, gumagawa pa rin ako ng kasalanan. Pero alam ko si Kristo ay namatay na para sa akin. Kahit that is past tense, bakit alam ko na ginawa ni Kristo yan para sa akin? Bakit?
Kasi alam natin na lahat ng bagay na yan ay planado na ng Diyos. Kung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, namatay siya para sa lahat ng kasalanan, sabi sa Hebrews. For all the sins of the world. When you say world there, kapatid, that's universal for all who will have faith in the Lord Jesus Christ. Kaya alam ng Diyos yung mga bagay nito, kaya niya ipinadala ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. Alam ng Diyos yan? Oo, kasi ang Diyos ay all-knowing God. Imagine that. That was 2,026 years ago. Nung namatay ang ating mahal na Panginoon Kristo. Pero hanggang ngayon, mabisa ang kanyang dugo. Sapagkat alam niyang ang kanyang dugo ay mabisa para sa lahat magpakailanman. Romans 11:33-35. O kailangan ng mga kayamanan ng karunungan, o ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Ito yung sinasabi ni Pablo. Ang karunungan ng Diyos, ang kalaliman ng kayamanan ng kanyang karunungan at kaalaman ay hindi natin kayang sukatin. Because God is infinite and omniscient at the same time. So kung tayo ay kakatulan ng isang omniscient na Diyos, alam niya lahat ng bagay, at infinite na Diyos, ang parusa na ating matatanggap sa Kanya ay parusang pangwalang hanggan din. Kaya ano sinabi sa Biblia, lahat ng mga kasalanan ay tatapos sa dagat-dagatang apoy. Yung dagat-dagatang apoy ba may duration, may hangganan, may ilang years lang? No, it is eternal. Because if God is eternal, then His judgment is also eternal. Dalawa ng judgment naman na yun eh. Either ikaw ay kakatulan at pupunta sa impyerno, o ikaw ay makakatanggap ng kakabagan ng Diyos at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Pablo sa pagpapatuloy 34, sapagkat sino ang makakaalam ng pag-iisip ng Panginoon o sino ang kanyang tagapayo? At yung tanong ni Pablo. Na tinanong din sa Isaiah chapter 40, sino ang makakapagpayo sa Diyos? Wala. Sapagkat alam na ng Diyos lahat ng mga bagay. O sino ang makapagbili sa Kanya at siya'y mababayaran? Wala, kapatid. Kahit sino sa atin, hindi natin kayang payuhan ang Diyos. Therefore, ating tanong, kung hindi natin kayang payuhan ng Diyos, kasi alam na niya lahat eh. In fact, alam na niya kahit bago pa sambitin sa iyong mga alabi, sabi sa Biblia, alam na niya kung isasambitin mo. Meaning, kung alam ng Diyos lahat ng bagay, kahit ang iyong sitwasyon ngayong oras na ito, kung meron kang problemang pinagdadaanan, bakit kailangan pa natin manalangin? Yung tanong, di ba? Kung alam na pala ng Diyos kung ano idadalangin mo sa Kanya, bakit kailangan pa natin manalangin? Kasi alam na nga niya lahat ng bagay, kahit bago pa nga siya sabihin sa iyong mga labi, alam na ng Diyos. So ito yung pinakamatinding katanungan doon sa doctrine na yan, omniscience. Kung alam na ng Diyos ng lahat ng bagay, bakit pa tayo kailangan manalangin? Diba? Ang sabi hindi natin daw pwedeng payuhan ng Diyos. Kasi sa Old Testament, sabi mo nung in-introduce ko ito, sa mga magulang ko, naalala ko to kasi nasa mag-inasal kami noon eh. Sabi ko, hindi natin pwedeng baguhin yung mind ni God kahit sa prayers natin. Hindi natin pwedeng baguhin yung mind ni God. Eh sabi sa ganito, sabi niya sa Old Testament, nag-pray si ganito at si ganyan. Tapos nagbago yung isip ng Diyos. Kung ano yung pinray ng tao na yun, yun yung ginawa niya. Kasi nung una, iba yung plano niya eh. Pero nung nag-pray yung tao na yun, nagbago yung isip niya. So ito yung ginawa niya. So technically, nakakapagbago ng isip yung panalangin natin sa Diyos. Yung tanong, di ba? Who is an all-knowing God, then this is redundant. Kasi nanalangin tayo, pinapayuhan natin siya kung dapat niyang gawin. Panginoon, pwede bang
bigyan mo ko ng magandang trabaho. Kasi ito yung ganito kasi sitwasyon ng buhay ko eh. Nawala ng trabaho yung asawa ko, yung anak ko ay may sakit, wala akong pera. Pwede bang bigyan mo ko ng magandang trabaho, O Lord? Yun lang yung dalangin ng aking puso. Ang Diyos ba, na alam ang lahat ng bagay, hindi ba niya alam yung sinasabi mong yun? Alam din naman niya yun. Kaya ang tanong, kung alam ng Diyos lahat ng bagay, bakit kailangan pa natin manalangin sa Kanya? Yun yung sasagutin ko ngayong umaga na ito. Kasi marami yung nag-i-struggle dito. Sa Matthew 6:8, sabi ito, huwag kayong tumulad sa kanila. Sabi ng Panginoon, sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Ito yung sabi natin, mahal na Panginoon Jesucristo sa Kanyang mga alagad. Alam na ng Ama sa langit kung ano yung hihilingin nyo sa Kanya bago nyo pa idulog sa Kanya. Diba? So, kung alam na ng Diyos, kung bago pa ang lahat ng bakit bago pa natin idulog sa Kanya, bakit kailangan pa natin manalangin? Diba? Kung siya ay omniscient o ganap ang kanyang kaalaman, may say pa ba ang panalangin? Oo, kapatid. In fact, Matthew 6:8 kanina, di ba? Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 6:9, kasunod lamang yan. Despite na alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo, despite alam na ng Diyos kung ano yung itutulog mo sa Kanya, inutusan pa rin tayo ng Diyos na manalangin. Sabi ng Panginoon sa Kristo sa same chapter, next verse, sabi niya, manalangin nga kayo ng ganito. This is a command, kapatid. Ang sabi niya, Mads, at siyang balo na ning Ginoo, nung naling panalangin mo kayo, at balo na lalong pangangailangan mo, manalangin ka pa mo rin. At makalini, panalangin mo, wala. This is very famous. What is this prayer? The Lord's Prayer. Alam ko, lahat kayo alam niya. Diba? Ano yung una niyan? Our Father who art in heaven. Alam natin yan. Tinuruan. Hindi lang tayo inutusan manalangin, tinuruan pa tayo manalangin. Diba? Kinokontradict ba ni Kristo yung sinasabi niya? Hindi. Mayroon siyang layunin dito kung bakit sinasabi nito. Kahit alam ng Diyos ang mga itutulog natin sa Kanya, itulog pa rin natin sa Kanya. Diba? Kahit alam ng Diyos kung ano yung itadalangin mo, bakit inuutusan pa rin tayo na manalangin? Bakit? Dahil ito ay kailangan. Hindi naman ito kailangan ng Diyos. Hindi naman niya kailangan tayo ay dumalangin para malaman niya kung ano kailangan natin. Hindi niya kailangan yun. Kasi alam niya na yung lahat eh. Ngunit, ito'y kailangan ng isang taong sumasampalataya sa Kanya. Kailangan mo ito. Kaya nga, inutusan ka ng Diyos na manalangin kasi kailangan mo ito para sa iyong sarili. Ang panalangin ay ibinigay ng Diyos sa tao upang ang tao ay magkaroon ng kalakasan mula sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ilang beses kapatid na nung ako'y nagkasakit noong year 2020, ilang beses na ako'y nagkaroon ng duda sa kung ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan ko. At meron din akong instances sa aking buhay na nagsasabi na deserve ko ba na ako'y magkaroon ng karamdaman na nakakamatay? Ito yung mga bagay na tinatanong natin. Pero paano natin malalaman kung ano yung kalooban at layunin ng Diyos sa buhay natin kung hindi natin siya kakausapin? Ikaw ba, alam mo ba kung ano yung intensyon ng asawa mo kung bakit ka pinapaglinis ng pinggan? At pinapagawa niya lahat ng mga gawaing bahay sa'yo? Minsan magtataka ka, bakit ako lahat nang nandilinis sa bahay? Bakit siya? Wala siyang ginagawa. Paano malalaman yung intensyon niya o layunin niya? Kausapin mo. Ganyan din tayo, kapatid. Kung may nangyayari man sa atin na pinapahintulutan ng Diyos, problema, pagsubok, suliranin, kausapin mo siya. Tumalangin ka sa Kanya. O meron nangyari sa iyong magandang bagay,
nagkaroon ka ng magandang trabaho, nakakakain ka sa araw-araw, binigyan ng masarap na almusal, kausapin mo pa rin siya. Pasalamatan mo siya. Kaya in all of our doings, in all of our endeavors, pray to God. Manalangin ka sa Kanya. Kahit ngayon, di ba, pagkain lang, dinadalangin pa natin. Why? Sapagkat ito'y kailangan natin. Kaya nga tayo inuutusan ng Diyos na dumalangin, hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. Hindi tayo nananalangin upang magbigay ng impormasyon sa Diyos. Kasi nga alam niya yung impormasyon na ibibigay natin sa Kanya, bago pa natin idulog sa Kanya. Alam ng Diyos lahat ng bagay. Pero bakit tayo pa rin ay inuutusan manalangin? Kasi dito tayo binabago ng Diyos. Natutuwid natin ang mga layunin natin sa layunin niya. Natutuwid natin ang kalooban natin sa kalooban niya. At sabi natin, mahal ng Panginoon Kristo nung siya ay malapit ng ipako sa krus. At nararamdaman niya yung bigat ng galit ng Ama sa langit. In fact, sa sobrang galit ng Diyos, kasi yung buong galit ng Diyos sa tao at sa kasalanan ay ibubuhos niya sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Imagine that. Ang buong kasalanan ng buong mundo ay ipapataw sa Panginoon. Sa sobrang bigat ng galit ng Ama, ang ating mahal na Panginoon Kristo ay pinagpawisan ng ano? Hindi tubig, kapatid, dugo. Sa physical na pangatawan natin kapag tao ay sobrang stress. Nangyayari yan na pinagpapawisan tayo ng dugo. Lumalabas yung dugo sa katawan natin. At itong galit ng Ama na ibubuhos na sa Panginoon ay nabibigay sa Kanya ng matinding pag-aalinlangan sa Kanyang puso. Kasi itong layunin na ito ng Diyos ay ikinubli sa Panginoon. Ito yung iniwan niya sa langit nung inampi niya ang Kanyang pagka-Diyos. Pero alam ng Panginoon kung ano yung mangyayari. Kaya nga nung nanalangin ng Panginoon Kristo, sabi niya, Father, Ama, let this cup pass through me. In fact, ang ating mahal na Panginoon Kristo is the perfect example. Nananalangin siya lagi. Sabi niya, Ama, let this cup pass through me. Pataming, ano yung kasunod doon? Not my will, but your will be done. Na itinutuwid niya ang kanyang kalooban, kung anong kalooban ng Ama sa langit. Ang tao, kung siya ay tao ng mga oras na yon, marahil ang kanyang kalooban ay ganito, parang gusto ko na, parang bibigay na ako, parang susuko na ako, sabi niya. The moment na malapit na sumuko ang Panginoon, ano yung ginawa niya? Nanalangin siya. This is very important, kasi tayo ay may hangganan. At kung malapit na tayo mag-burnout, yung asawa ko kagabi, no? Nag-voice out siya sa akin kasi nag-burnout na siya. Maraming ginagawa na hindi nagagawa kasi meron siyang ugali na gusto niya tapusin lahat ng kanyang mga pendings. Pero hindi niya matapos-tapos kasi limited yung time niya, marami pa siyang ginagawa, meron pa kasi siyang ibang responsibilities. May responsibilities siya sa church, may responsibilities siya sa mga businesses, tapos meron siyang daytime work. No? Napaburnout na siya. Sa mga oras na yung kapatid na nababurnout ka, gusto mo na naman may makausap eh. Nung oras na yung kapatid, kinausap niya ako. Kaya ako nantsalan. Siguro, hindi ako nag-react ng reaction na gusto niya marinig. Pero kung itutulog mo yun sa Diyos, kahit alam niya ang problema mo, itulog mo pa rin sa Kanya. At kung malaman mo na naidulog mo na sa Diyos, at alam mo na ang Diyos ay may magagawa, sapagkat walang imposible sa Diyos, hindi ba yun mabibigay sa inyo ng peace of mind? Ito nga ang sinasabi sa Biblia. Kahit alam ng Diyos kung ano yung idadalangin mo sa Kanya, inutusan ka pa rin niyang manalangin para sa inyong benepisyo. Para sa ating benepisyo. Na sa tuwing tayo ay dumadalangin sa Diyos,
ang pakiramdam natin, ang mga problema natin, ang mga pagsubok natin ay gumagaan sapagkat kasama mong nagbubuhat si Kristo sa iyong buhay. Tayo ay nananalangin upang baguhin tayo ng Diyos. Ilapat natin ang ating kalooban sa Kanya. Sabi natin, mahal na Panginoon Kristo, Father, not my will. Kasi kung ang will ng tao sa mga oras na yun, alam na natin, mahal na Panginoon Kristo, kung yung mangyayari sa Kanya. Ipapako siya sa krus, bububugin siya. Kasi yung pinakamatinding parusa na pinipato sa tao ng mga oras na yun, ng panahon ng mga Romano, ay yung ipako sa krus. At yung galit ng Ama ay ibubuhos sa Kanya. Alam ng Panginoon niya. Kaya nga, alam niya kung yung dadanasin niya. Pero sa mga oras na siya alinlangan, nanalangin siya sa Ama, at dahil doon, nabigyan siya ng kalakasan. God is working in us through our prayers. Matthew 6:10. Dumating nawa ang kaharian mo, sabi niya, di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come and thy will be done on earth as it is in heaven. Ang dahilan kung bakit tayo ay nanalangin upang kung ano man ang kalooban ng Diyos sa langit o sa lupa ay mangyari sa pamamagitan natin. Na kung ano man yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, ay mangyari sa pamamagitan natin. Kaya, thy will be done. Masunod nawa ang kalooban mo, mapasalangit o mapasalupa man. Minsan magkakaroon tayo ng agam-agam. Akala ko ba mahal ako ng Diyos? Bakit nagkaroon ng bukol yung asawa ko sa matris? Para bago pinabayaan na kami ng Diyos. Akala ko mahal ako ng Diyos. Bakit nawalan ng trabaho yung asawa ko? Alam naman nila, naghihirap kami. Akala ko ba alam ng Diyos lahat ng bagay? Yan ang sinasabi dito. Kung hindi man natin alam kung anong kalooban ng Diyos sa ating buhay, manalangin ka, kapatid. At sa iyong dalangin mo na nawa, malaman mo kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ang panalangin ay hindi upang pilitin ang Diyos na sumunod sa ating kalooban, kapatid. Pag nanalangin tayo, hindi yung parang manifesting. Alam mo yung manifesting? Yung ano ngayon, yung very, very famous ngayon, it was popularized by the yung tinatawag natin prosperity gospel. Na ang tao ay may kapangyarihan mag-manifest kung ano gusto niyo mangyari sa aming buhay. Parang gusto ko ng bagong kotse. O i-manifest mo na sa buhay mo yan. Na magkakaroon ka ng kotse, dating araw magkakaroon ka ng kotse. Kapatid, kahit hindi mo manifest yan sa buhay mo, trabaho ka lang na maigi, dating araw kabili ka ng kotse. Kasi sabi dito, kapatid, na hindi natin kayang pasundan ang Diyos sa mga kalooban natin. Kahit anong gawin mong pagmamanifest na yan, kapatid, kung hindi naman ibibigay ng Diyos, hindi magmamanifest yan. Kaya ang panalangin ay hindi upang pilitin ng Diyos na sumunod sa ating kalooban, kundi upang tayo ay sumunod sa Kanyang kalooban. Para kung ano man yung nangyayari sa buhay natin, maintindihan natin na ito'y kalooban ng Diyos at may layunin siya sa buhay mo. Kaya ka dumadalangin upang palakasin ka ng Diyos. Alam nito ng Diyos na kailangan natin manalangin sa Kanya araw-araw. 1 Thessalonians 5:17. Manalangin kayong walang patid, sabi ni Pablo sa mga Thessalonica. Ibig sabihin, kahit anong ginagawa natin, mapakumakain man tayo, umiinom, trabaho, bago matulog, tumalangin tayo sa Diyos. Dahil ang panalangin ay isang uri ng pagsamba sa Diyos. This is worship. Prayer is worship. Pagkilala na meron kang Diyos, na siya ay Diyos, at ikaw ay nilalang lamang. Diba? Ano yung unang stanza ng Lord's Prayer? Our Father who art in heaven. Ibig
Ibig sabihin, ang Diyos lamang ay napakataas mula sa atin, na siya ay Diyos. At sa ating panalangin, nananalangin tayo na kinikilala natin na ang Diyos ay Diyos. Nananalangin tayo hindi dahil kailangan tayo ng Diyos, kundi dahil kailangan natin ang Diyos. Kahit ang mga apostol, kapatid, alam nila na alam ng Panginoong Jesucristo lahat ng bagay. Sa John chapter 21 verse 17, bago umalis ang Panginoon sa mundong ito, sinabi niya kay Pedro, sinabi sa kanya sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Simon, kapatid, is Peter. Simon Peter kasi pangalan niya. Nalungkot si Pedro kasi alam ni Pedro na umaalis na ang Panginoon. Nalungkot si Pedro sapagkat tatlong ulit nang sinabi sa kanya, minamahal mo ba ako? Ito yung tanong ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Ano yung sagot ni Pedro sa Panginoon? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at nalalaman mo rin na minamahal kita. Kahit alam ni Kristo na mahal siya ni Pedro, tinatanong pa rin siya ng Panginoon. Bakit? Kasi every time na sinasambit natin sa ating mga labi na mahal natin ang Panginoon, every time na dinudulog natin yung ating mga problema sa Panginoon, alam mo sa iyong puso na may magagawa ang Diyos. Na alam ng Diyos ito at gumagawa na siya ng paraan. God will make a way. Sinabi ng Panginoon sa kanya, pakainin mo ang aking mga tupa. Kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. Ngunit kahit alam ni Kristo ang lahat ng bagay, patuloy pa rin siyang nananalangin sa Ama. Kung ang anak ng Diyos ay laging nananalangin, lalo na tayong makasalanan. No? Yun yung purpose. Kahit alam ng Diyos lahat ng bagay, manalangin pa rin tayo. Sapagkat kailangan natin ito. In summary, kapatid, alam ng Diyos ang lahat ng nakaraan, alam ng Diyos ang kasalukuyan, alam ng Diyos ang inaharap, alam ng Diyos ang iniisip at motibo ng puso ng tao. Hindi natututo ang Diyos, hindi siya nakuhula at hindi siya nagkakamali. Pag sinabi hindi nakuhula, alam niya kung uulan mamaya, 100% sure na uulan mamaya. Kasi, pinlalo na niyan, kapatid. Gagawin ng Diyos kung ano yung nais niyang gawin. Bakit? Basahin natin sa Isaiah 46:10. Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Ito yung sinabi ng Panginoon noong unang panahon. Kaya alam niya kung ano yung mangyayari kasi ginagawa niya kung ano yung nais niyang gawin. Sasabihin niya sa'yo, alam ko na mamaya may pagkain ka. Hindi ako naguhula. Alam ko talaga na may pagkain ka kasi gagawa ko ng paraan upang ikaw ay magkaroon ng pagkain. Alam ng Diyos kasi meron siyang layunin. Ang pagkaalam ng Diyos sa hinaharap ay hindi simpleng hula lang, kapatid. Katulad dito sa Stradamus o ng ibang mga evangelista na sinasabi, alam nila ang hinaharap, pero hindi. Sinasabi lang na darating na si Kristo sa January 15, sa ganitong oras, sa ganitong lugar, pero hindi man nangyayari. Pero ang Panginoon, kapag sinabi niyang alam niya ang hinaharap, ito'y tiyak, perpekto, at ganap na mangyayari sapagkat ito'y galing sa kanyang ganap at perpekto kaalaman. Acts 2:23, sabi dito ng ating mahal ni Pedro tungkol sa ating mahal na Panginoon Kristo. Siya, which is the Lord Jesus Christ, na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Ibig sabihin, bago pa naitatag ang mundong ito, ibibigay na talaga ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Kasi pinlano niya yan.
Ito'y galing sa kanyang paunang kaalaman, which is foreknowledge. Kapatid. Bakit alam ng Diyos lahat ng bagay? Because God is omniscient. Ephesians 1:5. Tayo ay itinalaga sa pagkukupkup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Kapag sinabing itinalaga, this is predestination, kapatid. Ibig sabihin, we are ordained to do so. Mangyayari yung mga bagay na yan kasi itinalaga talaga ng Diyos na mangyari yan. At bakit niya alam na mangyayari yan? Kasi pinlano niya yan, itinalaga niya yan, itinakda niya na mangyari yan. Bakit niya alam na mamamatay ang kanyang anak 2026 years ago? Kasi nakaplano na yan bago pa naitatag ang mundong ito. At ganyan din kapatid sa mga darating pang mga araw, alam na ng Diyos kung yung mangyayari sa inyo sapagkat pinlano niya yan. At lalunin ng Diyos yan sa buhay mo. Same verse, I think, is in Ephesians chapter 1, verse 11 naman. Sa Kanya, tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya. Ibig sabihin noon pa, alam na ng Diyos kung yung mangyayari ngayon at mangyayari sa mga darating pang mga araw. Because God is omniscient. Amen? Naintindihan mo ba? Dahil alam ng Diyos lahat ng mga bagay, alam din niya na tayo ay ligtas sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Alam niya yan. Kaya nga tayo itinalaga para kay Kristo sapagkat doon lamang ang kaligtasan. Sa Kanya lamang ang kaligtasan. Bakit hindi tayo itinalaga kay Pedro o kay Maria o kung sino man nila lang? Bakit kay Kristo? Sapagkat si Kristo ay Diyos. At kung si Kristo ay Diyos, then lahat ng bagay na may kinalaman sa kaligtasan ay sa Diyos lamang. Dahil ang Kanyang pagtatalaga sa atin, sa kaligtasan, ay batay sa kanyang paunang kaalaman. That is foreknowledge. Pwede mo mangyari yun? Because siya ay omniscient. Alam niya lahat ng bagay. Kahit hindi pa nangyayari, alam niya lahat ng bagay. In fact, ito yung magandang comfort natin eh. Dahil alam niya lahat ng bagay, kilala niya tayo sa personal level, nakikilala tayo ng Panginoon noong una pa. Dahil alam niya lahat ng bagay. Alam niyo kwento ni Zacchaeus? Si Zacchaeus, kapatid, kilala niyo siya? Yung maliit na tax collector ng kasalanan? No? Hindi niya kilala si Kristo personally. Umakit siya sa puno ng sycamore. Tapos, nung makita siya ni Kristo, tinawagan siya, si Zacchaeus, alam niyo kung ano? Sa kanyang pangalan. Kasi kilala ni Kristo si Zacchaeus bago pa itinatag ang mundong ito. That is omniscience and foreknowledge. Kaya nga this gives us comfort. So Romans 8:29-30. Sapagkat ang mga nakilala niya noong una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So kung ano man yung nangyayari sa inyo ngayong mundong ito, kung ito ay nakay Kristo, ito ay pinlano ng Diyos sapagkat alam niya na mangyayari ito dahil ginagawa niya ito hanggang sa mga oras na ito. He is actively moving us like chess pieces, kapatid. Ito'y ginagawa ng Diyos at ipagtatalaga ng Diyos. Kaya nga tayo pinapabanal ng Diyos upang maging katulad tayo ng larawan ng kanyang anak at ito ang magtatapos. Kung kilala na tayo ng Diyos nung una pa at alam niya lahat ng bagay, ibig sabihin alam niya kung ano yung mangyayari sa atin. Amen po ba? Kaya kanya sinulat ito eh. At yung mga itinalaga naman niya ay kanya namang tinawag at ang kanyang mga tinawag ay kanyang itinuring na ganap. At yung mga itinuring niyang ganap ay niluwalhati din naman niya. That is past tense. Alam niya na luluwalhatiin niya ang kanyang mga pinili. Bakit? Because God is omniscient. And this gives us comfort, right? Na alam mo, pagdating ng panahon, luluwalhatiin ka pala ng Diyos. Amen? So the doctrine of omniscience is God is all-knowing. And if God is all-knowing, even your sins, He knows.
That's why Jesus Christ died for your sins. Because He knows your sins. And He died for all your sins. Kahit yung future sins mo, Jesus died for them. Pwede ba mangyari yun ng Panginoon Jesus ay nabatay 2026 years ago, pero hanggang ngayon, ang kanyang kamatayan ay mabisa para sa akin at sa mga gagawin ko pang kasalanan in the future? Yes. Kasi para sa Panginoon, ang lahat ng bagay na yan ay nangyari na. Kasi alam na niya kung yung mangyayari. Kaya nga niluwalhati din naman niya, sabi ni Pablo. Sapagkat alam ng Panginoon, naluluwalhatiin niya tayong lahat pagdating ng panahon. Dahil sa doctrines of omniscience, sana mabigay ito ng comfort sa bawat isa. Katangian ng Diyos na tanging siya lamang ang humahawak nito. Let's pray. Ama, maraming salamat sa lahat ng mga bagay, O Diyos. Ang iyong kahabagan ay napakalalim, napakayaman, na bagamat alam mo ang lahat ng bagay, kahit ang pinaka-tago-tago naming kasalanan sa aming mga buhay, bagamat alam mo yan, O Diyos, minahal mo pa rin kami. Ito ang magbibigay sa amin ng comfort, mahal na Panginoon, karoon kapayapaan sa aming buhay, na kahit anong mangyari, wala na makapaghiwalay sa amin mula sa iyong pag-ibig. Lahat na ito ay ang sa dalangin sa maparing pangalan ni Jesus.